Hello Collective! Timeless reading po ulit tayo. Check lang natin kung ano yung mga mensahe. General or overall energies, tapos yung sa person on your mind or sa love life mo, sa person na kakonect mo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-aabang, pagsubaybay, suporta sa lahat ng nagsusubscribe, nag-follow sa aking page or channel. Pati na rin dun sa mga nag-heart, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Nakikita ko iba nagkakaroon kayo ng pagbabalik ng interest. Pagdating sa isang gawain, no? Kung parang ngayon nanunumbalik yung nanunumbalik yung curiosity mo. Ayan, parang naki-curious ka uli dito sa bagay na 'to, parang gusto mo uling aralin, gusto mo uling magsimula ng ganitong gawain, kung ano man ito. Puwedeng hobby 'yan, pero puwede ring something na, um, puwedeng something creative, pero puwede rin something na may kinalaman sa productivity, 'no? Wherein puwede kang mag-earn ng money dito sa sa activity na 'to or sa skill na 'to or sa hobby na 'to, 'no? Kasi nung una parang hindi ka interesado, 'no? Nung una parang hindi ka interesado dito. But eventually parang bumabalik yung attention mo rito, bumabalik yung focus mo 'yan. Puwede rin kasing nawalan ka ng focus before pagdating dito sa bagay na ginagawa mo kaya puwedeng hindi mo ito nasimulan, 'no? It could be gusto mo na siyang simulan pa before, pero parang nawalan ka ng interes or gana. Pero ngayon nanunumbalik na, so nakikita ko na puwede mong simulan uli ito, okey? By the way, puwedeng new source of income, a new project, a new hobby, para kasing meron ditong beginning, an opportunity for you na, matuto and at the same time puwede kang maging productive ka, maging creative, kumita din at the same time. Pero meron kang mga aaralin dito. Puwedeng iba sa inyo gusto niyo talagang formal studying, training, et cetera, kung ano man itong something na 'to na gusto mong simulan, aralin. By the way, puwedeng may good news with the Page of Wands, something na related sa business, sa career, or sa pera. When it comes to the person on your mind, tingnan natin. Love life mo, person on your mind. By the way, kung bago po kayo, please don't forget to subscribe or follow. Bawat isang follow, subscribe ninyo, malaking suporta or tulong na yan para mag-grow yung aking page or channel. Thank you rin po doon sa mga nag-a-avail ng private reading sa akin. Kung gusto nyo pong private reading sa akin, dumiretso po kayo sa official FB page ko. Ilalagay ko po yung link papunta sa FB page ko kung sa YT kayo nanonood. Basahin niyo yung mga nakasulat yan sa ibaba. Kayo yung mag-PM sa akin. Mag-ingat po doon sa mga nagpapanggap na ako, yung mga impostor ko, posers ko, yung mga magte-take advantage, no? So, ang palatandaan, yung FB page ko, Purple Tea, nag-iisa lang yung may check sa dulo, which means meta-verified. And never po akong mauunang mag-message sa inyo, mag-reach out, mag-chat, mag-add friend request sa inyo sa kahit anong platform. Kaya pag merong ganon, kahit saan pa yan, hindi ako yun, ha? Take note. And kung gusto nyo po itong suot kong bracelet, hindi po ako nang nagtitinda nito. Si-share ko lang po yung product link kung saan ko po ito nabili. Tingnan nyo na lang dyan sa comment section siguro or sa description or sa ibaba yung product link.
Lumitaw 'to, Gemini energy. Puwede ring may water, puwede ring may air. Alam mo mahal ka nitong person na 'to. Very proud itong person na 'to sa'yo. Ayan oh, very proud itong person na 'to sa'yo. Very proud siya na maging part ka ng buhay niya. Very proud siya na makuha ka niya, na maging jowa ka niya or mapangasawa ka niya kung hindi mo pa 'to nagiging jowa or napapangasawa. Actually, yung maging kayo or magkatuluyan kayo is a wish come true for this person, 'no? So, depende na sa sitwasyon ninyo kung single kayo, eh, di ibig sabihin yun. Pero yung iba puwedeng, kung napangasawa niyo na 'to or mapapangasawa pa lang, kung jowa niyo pa lang. Wini-wish ka niya, eh. Isa ka sa ano, eh, isa ka sa pangarap, katuparang pangarap nitong tao na 'to. Yes, ipinagmamalaki ka niya. Kung ano man itong mga aspeto mo na very, very proud siya na maging kayo o maging mag-asawa kayo 'no. Ayan 'no, this person malalim ang ano, malalim ang feelings. Pipiliin at pipiliin ka nitong tao na 'to over kung kanino man. At kung hindi pa kayo nakakasal, this is an indication ng serious na, commitment, love, serious na pagsasama or choosing na na i-level up yung connection ninyo. Kaya kung hindi pa kayo kasal, this is a card ng malalim, seryosong commitment, sacred to the point na magpapakasal. O gusto niya ikaw yung makasama niya eh. Kumbaga, you complete this person, no? Base dito sa dalawang barahan na to. 'Di ba? Parang sasabihin niyo, sobrang ganda naman ng energy. Guys, kung ano yung lumalabas sa cards, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. At kung hindi kayo naniniwala, eh huwag kayong maniwala. Hindi kayo pinipilit. Kung hindi nagre-resonate sa inyo, it clearly means na hindi para sa'yo yung reading. Wow! Talagang willing itong tao na 'to na mag-take ng risk, alam mo yun? Hindi, ito yung card na nafi-feel ko, hindi siya maghe-hesitate. Hindi 'to maghe-hesitate. Magte-take action talaga. Kaya alam mo kung ito yung sign na kung wala pang ginagawa 'tong person na 'to or kung hindi pa siya umaamin sa'yo, ito yung sign. Ito yung sign na susunggaban niya talaga yung opportunity niya sa'yo. Para lang maging kayo, maging together kayo or para lang maging makasama ka niya or maging asawa mo siya. Ito yung card na palusob na hindi siya magdadalawang isip, lalo na pagdating sa'yo. Ayan o, Ace of Swords. Pag-i-initiate. Willing talaga eh, willing talagang mag-take action 'to. Wow! Gusto ka niya talagang makasama, gusto niyang ano mo, kung hindi pa kayo nakakasal nito, ikaw talaga yung ideal niya na mapangasawa. Na kung kanino siya magkakaroon ng pamilya or anak. Aalagaan ka nito. Yan yung card ng ano eh, nurturing energy. Si Empress. Alam mo yon yung parang bubusugin ka niya sa lahat ng bagay, sa pagmamahal,
sa mga materyal, alam mo yon. May mga times nga lang na itong person na 'to, etong person na 'to, meron siyang side na puwedeng may pagka-critical or ano ba sasabihin 'to, meron siyang side na mabilis siyang mag-judge or may pagka-critical, yun nga, sabi ko nga, oo. Yun lang, siguro yun lang yung ugly side nitong tao na 'to. Yun, parang 'pag sinabi niya or inisip niya ganito, may tendency siya na mag-judge agad, gano'n, or maging very critical. Oops, tumalsik. Wow, Ace of Cups, overflowing ang feelings. Overflowing ang feelings, at kung hindi pa nagpo-propose sa'yo 'to, kung hindi ka pa inaalok ng engagement, kasal, or kung hindi pa nagtatapat, ito na yung sign na magpo-propose siya. Magsasabi siya ng tunay na nararamdaman. I-o-offer niya yung cup niya sa'yo eh. At dahil yan ay cup ng overflowing, kung nakikita ninyo overflowing yung water doon, may overflowing ng feelings. Kung ano man yung nararamdaman niya for you, and this is positive. Pwede rin talaga may offer siya, proposal siya para sa'yo. Ayan. Pure yan eh. Alam mo yun? Oo. Ayan na yung card ng ano, gusto niyang, alam mo yun, ito yung card na may mga plano siya na maganda. At hindi lang yun sa umpisa lang. Sabi ko nga, may plano talaga siyang i-level up. Lalo na kung hindi pa kayo kasal, engaged, no? Seryoso to eh. Gusto niyang magpakasal sa'yo, gusto niyang maging tama yung proseso ng pagsasama ninyo, like magpapakasal. Iko-commit niya talaga yung sarili niya sa'yo. Okay? Some of you pwedeng LDR kayo nitong tao na 'to. Alam mo, ang ganda ng mga energies, and hindi ko na 'to hahabaan. Total meron pa namang next time. Thank you so much for watching, guys. Kita-kits po ulit sa susunod. Bye-bye.